So kung maghimo ka sa Ten Commandments, useless na nga ato nang himuon para mamatarong kay himo naman ang Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Mayong adlaw sa tanan mo ni atong pagtiwas sa atong pagtuon sa New Testament o nahimo ni siya nga series nga Bible study. Wala pa gadahom nga ma-series din nga Bible study. Ang atong pagkaisigotan karon diri sa Matthew chapter 5 verses 17 to 18. O diretso ta sa ato ang verse atong basahon diri sa Bible sa English nga Bible. Ug namoy Bisaya mas maayo nga inyong mabasa sa Bisaya. Giingon diri sa English, si Jesus Christ na ingon, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled." Ang verse nga ato ang isgutan karon, naghisgot ni siya og the law or ang tibuok kasuguan. Kani matumabasa sa Old Testament. So nag-ingon si Jesus Christ nga ayaw mo pagun-una, ayaw hunahuna nga niabot ko para to destroy the law, gub-on ang balaod. Pero ang iyang pag-anhi, niingon siya, but to fulfill, apan sa pagtuman sa balaod. Unsa man din law? Unsa may atong masabtan kung maghisgot tag balaod sa Dios? Pamilyar man ta sa Ten Commandments. Narito, thou shalt not have no other gods before me. O, thou shalt not make any graven images. Sa pagka, thou shalt not kill, thou shalt not steal. So, pulo na siya kabuk ang specific nga balaod sa Ten Commandments. Pero na siya giingon nga moral. Moral law, kung maghisgot ta og bahin sa pagkamatarong sa Dios, holiness of God. Holiness of God. Ang kaning dalo balaod sa Biblia mao ni ang nagpakita kung unsa nga klase ang buhay nga Dios. So unsa ang iyahang gusto o unsa iyahang panglantaw sa sala ug sa pagkamatarong. So dili pwede nga ang sala o pagkamatarong mag-mix. Naa gyud balaod nga mo sulti sa tuwa kung sipyat ta o nakasala ta. Kung nakasala ta, aning balaod sa Dios, nakasala ta, batok sa iyahang pagka-Dios. So sa iyahang holiness, dili ni nga sala kay sala lang mura lang wala. Ang kani nga sala against sa buhi nga Dios. Na ako'y ginisgutan dira og ceremonial nga law. Kani siya specific ni sa temple. Kita mga hintil man ta, dili ta Israel. So specific ni didto sa sacrifice sa temple o kinsa ang allow mo sacrifice dito. O naapoy gisgutan diri nga civil law sa nasod sa Israel. Kita na ate balao diri sa Pilipinas. Kaning Constitution 1987 kung hindi ko masipyat nga sa balaod. Pero sa Israel, especially sa Old Testament, naapoy mga balaod dito kabahin. Example, kung naka kita kag kabaw, kabaw dito baka sa imong silingan, di imong gitaguan, naapo na siya
insaktong desisyon na kung masapon ka nga imong gitaguan nga wala nimo dili. So naay civil law, ceremonial law, moral law. Pero ang atong focus diri kaning moral law. Kay gihisgot ni bahin sa pagkabalaan sa Dios. Muna, una dira ang law ang hisgot sa holiness sa Dios. Number 2, ang is ang misunderstanding. Aman na confuse ang katawhan. Galing nay mag ingon is especially sa mga kauban ako nga sa pagtuo i-misunderstand sa uban nga kung musunod ka kang Kristo wala na kay balaod silbi naa naman kuno ka sa grasya ang balaod wala nay pulos useless to dili na to siya dapat munang ang uban dili na magtuon sa Old Testament naala lang permanente sa New Testament so nadra ang misunderstanding kaya ang kaning balaod una ang karakter man ni sa Dios so dili nimo pwede i-neglect ni siya nga balaod ang balaod nag-ingon dili ka mopatay pasabot ba kung wala nay balaod ang Kristohanon di na siya magtuman sa 10 commandments pwede na siya mopatay ang Dios dili motugot ana so naay misunderstanding dira nga portion nga ingnon ka nga kung naa ka kang Kristo naa ka sa grasya wala nay dapat ang balaod so mobalik ta sa ato ang gibasa giingon dito think not that I am come to destroy nag-ingon si Jesus Christ naay duha ka bahin destroy o fulfill so niingon si Jesus Christ na ano siya not I am come not to destroy og niingon siya but to fulfill so unsa may gi-fulfill ni Jesus Christ ug aha man siya nga na misunderstood na i-destroy niya ang kaning balaod so giingon pa dito nga one jot or one tittle sa kaning pinulungan nga Hebrewanon sa ilahang alphabet kita in English lang ato basihan kay naglisod man tag sabot sa Hebrewanon giingon dito nga bisag isa lang ka tuldok isa lang ka kudlit walay labyan ang balaod ang Biblia ug ang tanan ma-fulfill dira ni Jesus Christ so kung usa ka Kristohanon sipyat nga moingon ka nga wala na dapat ang balaod kay si Jesus Christ mismo niingon siya wala ko ni anhi to destroy ang akong pag-anhi to fulfill so number 3 unsa man ang gi-fulfill ni Jesus Christ wala man siya giingon nga gi-destroy unsa may gi-fulfill una ang kaning promises sa Dios ang Dios naghatag og saad una sa nasod sa Israel nga iyang ipadala ang ilahang hari ug ang ilahang Mesaya nga mao mopalingkawas sila sa ilahang mga kalaban ug manluluwas bisan pa sa mga hintil giingon ko sa Old Testament nga kang Abraham in thee shall all nations be blessed so
gikan pa kang Abraham nanay saad ang Dios nga dili lang kay sa kaliwat ni Abraham bisan pa sa mga hintil mga dili kaliwat ni Abraham mapanalanginan. So ang promises sa Dios nga manluluwas i-fulfill. Kaduha, mga prophecies, mga propesiya. Ang uban ani nangatuman na kang Jesus Christ sa iyahang pagpakatao, sa iyahang pagpalansang sa krus, ug sa iyahang pagkabanhaw, ug sa iyahang pagbayad sa sala sa katawhan, ug naapod sa pinadayag ng mga prophecies nga wala pa natuman ang pagbalik ni Jesus Christ. So mao pa na ang nabilin nga i-fulfill. So og ang kaning katulo natay promises, natay prophecies, og works, mga dili ni siya works nga tuwa, works of Christ. Unsa may gihimo ni Jesus Christ nga ang kasulatan naghiskot bahin kang Kristo. Ang iyang pagpakatao aron pagpalansang sa krus aron bayad sa sala sa katawhan. Works of Jesus Christ. So unsa man dining works of Jesus Christ is mag-focus ta diri nga kinahanglan i-fulfill. Atong basahon natin verse 3 sa ay nahinumduman na nato. Diri sa Romans. Ito abrihan diri sa Romans chapter number 10 verse number 4. Nag-ingon diri sa verse number 4 sa Romans chapter 10. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Balikon to, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So, klaro man itong gisulti sa atong gibasa nga verse na si Kristo ang end of the law for righteousness. So ang law nag-require siya nagkinahanglan siya o righteousness. Kaya ang law naghisgot man og sala. Ug ang tanang tao wala exempted. Nakahimo tag sala. So sa pananaw sa Dios, kitang tanan unrighteous. Ug naay balaod nag-highlight na kita gyud nakasupak sa balaod. Walay makapang excuse. Walay makapanghulipas. So nag-require ang law og righteousness nga dili kaya nato himuon. Kung niabot si Jesus Christ, unsa man iyahang gihimo? Iyahan ning fulfill. Gi-fulfill niya ang requirements sa law nga righteousness. So nakita na nato nga I am not come to destroy but to fulfill. So sa Kristohanon na ay balaod. Huwag na ito i-reject ang commandments sa Diyos. Kay mauna ang karakter sa Ginoo, ang iyang pag-express sa iyang pagkabalaan. Pero ang requirement sa Diyos na kinahanglan ma-perfect ang balaod, di man nato makaya.
ug nagkinahanglan na siya sa perfect righteousness, dili righteousness na to. Ug si Jesus Christ ang naghimo ang unang siya ang end, siya ang katumanan, siya ang katapusan sa law for righteousness. So kung maghimo ka sa Ten Commandments, useless na nga ato nang himuon para mamatarong. Kay himo naman na ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. So ang atong pag-perform karon sa law o sa balaod sa Ten Commandments, for example, ato nang i-perform tungod kay naatay fear, kahadlok sa Dios. Kay mao man na ang iyahang expression sa iyahang pagkabalaan. Nagtuman ta kay nahigugma ta na pa sa John, 1 John chapter 5. Ang basahon verse number 3. Isulat. Giingon dira nga, for this is the love of God, that we keep His commandments. So kung nahigugma na to sa Dios, ato daw bantayan ang mga sugo sa Dios. Bantayan ito para dili ta makahimo sala batok sa balaan ng Dios. Dili ta magbantay para mamatarong. Magbantay ta tungod kay nahigugma ta sa Dios. Kaya ang pagkamatarong di-fulfill naman ni Kristo. No need na nga kita'y mag-fulfill sa requirement sa balaod aron mamatarong. So ang giingon ni Jesus Christ, I am not come to destroy. Wala ang balaod. Naana permanente. Pero ako ang fulfill ang part sa balaod nga nag-require na mahimo tang perfectly righteous. So nindot kaayo ang giingon ni Jesus Christ dito sa cross. Nagpakatao siya, nag-sacrifice siya, ug ayahang dugo. Mao to ang gitawag sa Bible propitiation or bayad sa ato ang pagpakasala. Aron ang righteousness ni Jesus Christ atong madawat pinaagi sa wa nang lain. Faith. Kay iyahan namang i-perform. Ang atoan na lang mutuo ta sa iya, wa naman tay i-perform. So sayon kaayo pinaagi sa pagtuo unag akong tinguha nga inyong sabtan nga inana kasayon. Ug ang purpose man nga gahimo ko ano pod para tungod aning gospel o maayong balita. Mao gani ang pinaka-purpose. Kung makuha ninyo ang gospel nga mo'y main nga magtuyok-tuyok ang mensahe sa Biblia, mo ko'y main nga akong i-discuss. Ang kahago sa paghimo aning lecture, di man ko maestro, pero gahago ko himo aning kalipay na nako nga masabtan ninyo ang gospel of Christ. Enough na kayo na siya nga bayad or baylo. Di man ko magpabayad. Baylo aning pag-discuss bahin aning Biblia. Kaya tungod sa maayong balita, kung yung kag-gospel, good news or maayong balita ni Kristo, na ang tao maluwas kung siya mutuo kang Kristo. Kaya fulfill ng Jesus Christ ang atong pagkamatarong, siya ang ipas-an sa atong sarap dito sa cross sa Calvary. Maayong adlaw sa tanan. God bless.